umagang ito ay gusto kong pagpatuloy natin ang ating pinag-aralan ng nakaraang last Thursday about doon sa rod or iron rod or rod of iron. Pero hindi po yun ang aking magiging title. Ngunit sa umagang ito, gusto kong kunin ang isang tawag doon na phrase na kinuha ko, which is ang pagiging kaisa ni Kristo. Pero ang aking title, sa umagang ito, bago ko ibigay ang mga talata, ang aking title po ay Activating the Heavenly Power on Earth. So, ang ating mahal na pastor ay nagturo how to entering. So, ito naman sa akin, Activating Heavenly Power on Earth. Subtitle, Being United in Christ. So, ulitin ko, Activating Heavenly Power on Earth. Subdescription or subtitle, Being United in Christ. So, ulitin ko yung mga nasabi noon. At ang kinuha kong talata ay dito sa Matthew chapter 18, verse 19. Ang sabi dito, Again I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For there are 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Gusto kong kunin ang ating kaisipan patungkol dito, that it shall be done for them of my Father which is in heaven. Sino ba ang magbibigay ng katugunan ng ating mga pinagkasunduan dito sa lupa? Ang Diyos nandoon sa kalangitan. At ang binigyan ko ng ating scriptures, ang talatang ito as a supporting at ang aking nabanggit in John chapter 15 verses, basahin nga natin ang verse 3 hanggang 5. John chapter 15 verses 3 hanggang 5. So kung nakita nyo ay samahan nyo ako. Ayun, okay. You're already clean because of the word which I have spoken to you. This is Jesus speaking. Verse 4. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. So we cannot bear fruit kung hindi tayo ay naka-abide, or sa ibang salin is united in me, in Christ. At sa verse 5, I am the vine and you are the branches. He who abides in me, I in him, he bear much fruit, for apart from me, you can do nothing. So makikita natin na apart from our Lord Jesus, hindi tayo united kay Christ Jesus. Kahit na anong hilingin natin sa Ama, ay hindi ipagkakaloob. Sapagkat ang sabi dito sa verse 6, basahin natin ang verse 6, If anyone does not abide in me, he is thrown away as the branch and dries up, and they gather them and cast them into the fire, and they are burned. Verse 7, If you abide in me and my words abide in you, anong sabi dito? Ask whatever you wish. Yung ibang salin, yung wish na yan is, pwedeng sabihin, whatever you wanted, whatever you want, or whatever you need. It shall be done unto you. Again, sino ang magbibigay niyan? Ang Diyos na nagkakaloob ng katugunan ng ating pinagkasundan, ng ating kahilingan doon nagmumula sa langit. So nasa atin kung tayo ay hihingi. Pero dapat masiguraduhin natin that we are abiding or we are
united in Christ. Gaya ng aking binigyan pa ng isang example ng isang baterya na dapat na merong negative at merong positive ang baterya. Sapagkat they cannot produce power. They cannot produce, sabihin natin, ng magiging output. For example, ang ilaw, hindi yan iilaw kapag walang kuryente na pumaparoon. Walang kuryente na paparoon sa ilaw kung hindi negative at positive ang polarity ng baterya. And that is the reason may mga differences tayo, pero kung tayo ay united in Christ, we can also produce na tinatawag na power. We can also produce ang resulta na ang gusto ng Panginoon na tayo ay, sabihin natin, na maging katulad niya. We cannot do it by ourselves, but we can do it if Christ are united in us. Kung tayo ay nasusumpungan na kay Kristo, kaisa ni Kristo, at si Kristo ang nahahayag at nakikita sa atin. So that is the reason, hindi hiwalay si Kristo sa katugunan ng mga kahilingan natin sa Kanya. Amen? Okay, so tayo ay magpapatuloy sa ganong konsepto at gusto ko pang susugan para mabigyan natin ng diin ang ating pag-uusapan gaya ng ang hinalimbawa ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 6 verses 15 hanggang 19. Surely you know that your bodies are parts of Christ Himself. So I must never take what is a part of Christ and join it to a prostitute. The scripture says, the two people will become one, so you should know that anyone who is joined with a prostitute becomes one with her in body. But anyone who joined with the Lord is one with Him in spirit. So run away from the sexual sin. It involves the body in a way that no other sin does. So if you commit sexual sin, you are sinning against your body. And you should know that your body is a temple of the Holy Spirit that you received from God and that lives in you. You don't own yourselves. God paid a very high price to make you His. So honor God with your body. So dito lang ipinapakita natin ng ating katawan ay katulad ng isang asawang babae. At ang ating Panginoon ay katulad ng asawang lalaki. Kapag they are united, kapag sila ay nagkaroon ng kaisahan, well, ang ipinapakita doon na tayo ay sa kalagayan na ang Panginoon ang nagiging isa at tayo ang nakikita. I hope na nakukuha ninyo. So ibig sabihin, kahit meron tayong differences, may mga shortcomings, kung ating buhay na sumpungan na kaisa ni Kristo, well, merong attraction, merong kaisahan. At meron itong mapuproduce na kapangyarihan. At meron itong resulta na pwede nating makuha kung ito'y pagkakaloob ng Diyos Ama. Again, gaya ng aking sinasabing halimbawa, kapag sa isang lugar may gustong maging dalawang leader, sigurado, chaos. Ang panahon natin ay nagiging gayon. Walang nagpapakumbaba, gusto siyang masunod, yung isa gusto masunod. Sa tingin ninyo may kaisahan, walang kaisahan. And that is the reason, merong resulta na kaguluhan. So it's the same thing na tayo ay hindi dapat maging katulad ni Kristo sa kalagayan na tayo dapat ang nasusunod. Kundi dapat tayo ay nasa ilalim ng pangunguna ng banal na Espiritu, gaya ng kanyang sinasabi na ako ang ulo at kayo at tayo ang katawan. Kung ano ang sinabi ng kaisipan na nasa ulo, susunod lamang ang katawan. So I hope na nakikita nyo ang principle na yan, and that is the reason meron tayong kumpiyansa at meron tayong approach sa Diyos
kapag ating nakikita ang ating sarili na tayo ay kaisa kay Kristo Jesus. At yun po yung pinaka-thoughts na aking gustong i-project sa umagang ito. Pwede natin tapusin, ngunit mas maganda, bigyan pa rin natin ng mga scriptures at ating makita ang kaliwanagan pa ng kanyang mga salita. Okay? So umagang ito ay, gaya ng ating inawit, may kinalaman sa pagdating ng ating Panginoon. At meron din akong gustong bigyan ng diin about sa word na agreement. Diba? Sabi doon sa ating verses nating binasa sa Matthew chapter 18 verse 19, ang sabi, that if two of you shall agree on earth. Now, bibigyan natin ng definition kung ano yung agreement or yung agree na yan. Ang sabi sa definition, the situation in which people have the same opinion or which they approve or accept something. Ibig sabihin, ikaw ay dalawang nag-usap. Of course, meron silang differences, but at the end of the day, meron silang pagkakaisa sapagkat merong isa doon na umagri sa kagustuhan ng isa. Okay, nakukuha niyo po ba? Yun ang word na agreement. At ang sabi doon sa Amos chapter 3 verse 3, isang katanungan, can two people walk together without agreeing on the direction? Of course, hindi. Kailangan nilang magkaroon ng agreement, kailangan nilang magkaroon ng kaisihan sa pagkakasundo sa opinyon ng gagawin nila bago sila makalakad sa parehas na lakarin at sa direksyon na gusto nilang mapuntahan. And that is the reason, ang tanong, ano ang sagot? Hindi. So, sabi, ulitin ko, can two people walk together without agreeing on the direction? Ang sagot ay hindi. Kailangan silang mag-agree upang magkaroon sila ng tamang paglakad na magkasabay sila upang makapunta sila sa direksyon o destination na gusto nilang puntahan. Amos chapter 3 verse 3. Now may kinalaman ito sa paglakad sa ating Panginoon. Tandaan natin na sa pagdating ng Panginoon, gaya ito sa panahon ng mga nauna ng mga characters sa Bible katulad ni Enoch. Tama po ba? Si Enoch po ba ay lumakad kasama ang Diyos? Enoch walked with God. At si Enoch ay hindi na nasumpungan dito sa lupa, kundi he translated. Hallelujah. Si Enoch ba ay umagri doon sa kagustuhan ng Diyos? Yes. Siya ay umagri sa kagustuhan ng Diyos. And that is the reason, ang kanyang buhay ay nasumpungan nandoon sa kalagayan ng kaisahan ng Diyos at ang buhay niya dito sa lupa ay ito ay hindi na siya nasumpungan dito sa lupa, kundi translated sa ibang lugar. Ang sabi natin, he is the one na rapture. Rapture means from one state or one place na i-translate sa another place. So, yan ang ating pag-uusapan sa mga susunod. At si Noah ba ay lumakad na kasama ng Diyos sa Genesis chapter 6? Yes, si Noah lamang ang nasumpungang righteous, banal, walang kapintasan sa panahon ng kanyang henerasyon. Sabi doon, Noah walked with God. And that is the reason, ang resulting, naligtas ang kanyang buhay sa pag-judgment ng Diyos sa unang mundo. Ng pagbigay ng tubig, pagbigay ng baha. At si Noah at kasama ang kanyang mga mahal sa buhay ay nakapag-benefits dahil si Noah ay nasumpungan na nandun sa kalagayan na lumalakad ng kasama ng Diyos. At sa panahon natin ngayon, kaya ba nating ma-assure na tayo ba ay lumalakad na kasama ng Diyos? Tayo ba ay lumalakad na kasama si Kristo? O baka mayroon pang problema sa atin na wala pa si Kristo sa ating buhay? Well, the only na makakasumpong ng ganitong privilege yung mga nakay Kristo lamang. Hallelujah.
Ngayon ay magpapakita lang ako ng ilang mga verses na nagpapatungkol about sa being united in Christ. Hallelujah. Sa aking pag-aaral, ang aking nakita sa context na being united in Christ ay wala akong ibang nakita kundi sa book of Ephesians chapter 3. Or rather, Ephesians chapter 2. Ang context ng Ephesians chapter 2, verse 11 hanggang 22 is one in Christ. Or pagiging kaisa kay Kristo. Tama po ba yun? One in Christ. So, ang verse 11 ay nagpapakita, wherefore, remember that you being in the time past Gentiles in the flesh, who are called circumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by the hands, that at that time we were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now, sabi ni Apostol Pablo, in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. The only thing na para tayo ay magkaisa kay Kristo ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya at ang dugo, hallelujah, na nagsisimbolo na ito ang isang way para tayo matubos sa kamatayan, para tayo matubos sa kasalanan. Because the wages of sin is death. For He is our peace, who had made both one and had broken down the middle wall of partition between us, having abolished in the flesh the enmity, even the law of the commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. At sa verse 18, for through Him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and the households of God, and are built upon the foundation of the apostle and the prophet, Jesus Christ Himself being the chief cornerstones. Now, ipinapakita dito, dati tayo hiwalay, ngunit tayo naging kaisa nung tayo tinanggap natin si Kristo sa ating buhay. Hallelujah. Napakainam na aming pinag-usapan kagabi about sa Godhead. At kung yun ay sa mga brothers na naging malinaw, subos nating ma-appreciate, hallelujah, ang mga benepisyo na meron sa Kanya. Hallelujah. At sa pagpapatuloy, mga brothers and sisters, tayo ay nasumpungan sa kalagayan na ating tinanggap ang ating Panginoon. Tayo ay kaisa niya. Ngunit meron akong gustong ipakita na isang kaisipan na sometimes hindi natin nakukuha ang merong benepisyo na kay Kristo dahilan tayo ay hindi nasusumpungan na uma-agree sa kagustuhan ni Kristo. Nakuha niyo ba yon? So, parang paiikliin ko, tinanggap mo ang Panginoon, nasa iyo ang Panginoon, pero yung benepisyo na dapat na ikaw ay makakakuha ng mga ganitong nasa Panginoon, ngunit hindi nangyayari sapagkat hindi tayo lumalakad sa kagustuhan niya. That's the idea. That is the concept. Ngayon, how many of you na nakaranas ng ganon? Na nililid ka ng Panginoon, ngunit hindi mo sinusunod, kundi ang ginagawa natin, sinusunod natin ang kagustuhan natin. So marami. At marami sa atin ay hindi nakakapag-enjoy ng benefits na meron na kay Kristo.
kung ating naunawaan, kung tayo ay lalakad na kasama niya, kung pipiliin natin ang kagustuhan niya, at pwede tayong humingi. And it shall be granted kahit ano in heaven. Pwede ba yon? Sa ating nabasa, sa John chapter 15, if we abide in Him and His word abide in us, you can ask, or you can ask what you wish. Not needs, kundi what you wish. Pero of course, alam natin, ang mag-grant pa rin yan ay ang Diyos na nasa heaven. Again, ang ating title, Activating the Heavenly Power on Earth, or heavenly, sabihin natin mga sabihin natin na heavenly, bukod sa power o yung pinatawag na benefits na meron sa kalangitan ay pwede nating makuha dito sa lupa. Now, sa walang pagkabala, gusto kong magbigay ng isang kaisipan na patungkol dito sa Matthew chapter 22. Alam natin to, verse 1 hanggang 14. Ang kalagayan nito, it is a parable, or tinatawag nilang the parable of the wedding feast or wedding banquet. Siguro, lahat siguro sa atin ay familiar na rito. Tama? Amen. So, hindi na natin siya babasahin ng detailed, kundi ibigay lang ako ng kaisipan. Ang Diyos, ang concern niya ay come and dine. Merong inihanda ang Diyos sa isang piging at inimbitehan niya ang mga bawat mga kilala niya. Pwede ba yun? Yun nakalagay, invited. Pero yung mga kilala niya, yung mga invited na talagang ine-expect niya na kakain doon sa piging, mag-enjoy sa inihanda niya sa piging. At to take note, ang sabi pala dito, the kingdom of heaven is comparing dito sa wedding banquet. So pinapakita dito na maraming benefits na pwede nating ma-enjoy sapagkat ang lahat ng mga yan ay inilatag na ng Diyos. Natatandaan niyo ba ang 1 Corinthians chapter 3 ba yun? O chapter 2? Sino man ang nag-uumibig sa Diyos? Binigay niya, pinagkalooban niya ng mga bagay na hindi pa natin narinig. Inihanda niya na bago pa hindi pa natin narinig, hindi pa natin nakita ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa bawat isa na umiibig sa Kanya. Ang problema, hindi tinanggap. Well, nandyan sa'yo ang pagdidesisyon kung gusto mong pumunta sa piging na hinanda ng Diyos sa isang kasalan. Pero, yung mga invited ay hindi nila tinanggap, kundi ito ay tinanggihan. At binigyan pa ng emphasis ng hari na naghanda o ng ama na naghanda ng isang piging para sa kasalan ng kanyang anak, sabihin mo, nagdagdag siya ng mga servant, sabihin mo na specific, sabihin mo na patay na ang mga baka, ang mga bulls, na handa na. Ibig sabihin, hindi na sila magpapagal pa, kundi kakain na lang. Oh my. Kino-compare ang kingdom of heaven sa ganitong kalagayan. Ano ang ginawa? Well, marami pang mga dahilan. At ang problema, yung mga servants na nagsasabi sa iyo, nagsasabi doon sa mga inimbitahan, ang ginawa pa nila, kanilang itong pinaslang. Oh my goodness. Anong sa tingin nyo ang gagawin ng hari nung nalaman niya yung mga servants niya na inutusan niya para sabihin na pumarito kayo dito sa handaan na inihanda ko, kumain lang kayo. At ang sinugo niya ay pinaslang pa. Well, nagalit siya. At ang sabi niya, hindi kayo makakatanggap ng mga pagpapala na inihanda ko. Bumawi siya. Sinunog ang lugar na yun. Dahilan sa kanilang pagtanggi. At ang sabi ng hari na yon, ayaw kong masayang ang mga naihanda. Ibigay ang imbitasyon sa kanino man. Sa mahirap, sa mayaman, sa may sakit,
Kahit kanino man. At ang kagandahan nun, napuno ang handaan. Dahilan, maraming pumunta. Pero ang problema, ang nakakapagtaka, merong isang tao na nandun sa handaan na ang kaniyang damit ay hindi kaparehas ng mga kasama niya na umattend doon sa handaan. Bukod tangi itong tao na ito. Nakapasok doon sa handaan, ngunit kakaiba ang kanyang damit na kasuotan. Anong problema? Pwede nating sabihin na para sa akin, sa nakita ko to, ay ito ay sa kalagayan ng pagsalansang. Well, dun pa lamang sa entrance, kapag nakita mong kakaiba ka, hesitan ka nang pumasok sa loob. Bakit sila nakadamit pang kasalan? Lahat sila nakadamit pang kasalan. Ba't ang suot ko ay kakaiba? Pero yung taong ito, nangahas. Nag-iisa lamang ito. Kasi sabi dito, friend eh. Friend. Hindi friends. Hindi isa lang. Now, ulitin ko, it is comparing in the kingdom of heaven. The question is, ibig sabihin ba merong nakapasok na hindi nakasuot na damit pangkasalan doon sa kaharian ng langit? Pwede kong sabihin, sa illustration na binigay ni Jesus, meron, pero hindi nagtagal, kundi ito ay, ang sabi niya sa kanyang mga armies, sabi niya, talian niyo ang kanyang mga kamay at paa, at itapon doon sa labas. Of course, hindi siya nagtagal doon sa kingdom of heaven, kundi ito ay naialis din. Now, may kinalaman ang damit. Sino bang tumanggap sa ating Panginoong Yesus Kristo? Yes. Amen. Ang Galatians chapter 3, ang napakahalaga na talata na pwede nating i-connect dito sa ating pinag-uusapan about sa damit. Galatians chapter 3, dito na lamang sa verse hinahanap ko, yung sa last 3 verses ba yun? Ang nagsasabi doon, ang sino man na sumampalataya na bautismuhan ay sinuot si Kristo. Well, pag nakita nyo na yung talatang yun, ay ating pwedeng pagbulay-bulayan sapagkat ito ang pinapakita na kung saan, yes, for all you were baptized into Christ, have clothed yourself with Christ. Lahat ng palataya at nabautismo kay Kristo, si Kristo ang inyong mga damit na suot-suot. Tama? Well, kung si Kristo ang ating damit, of course, ang unang nakikita sa iyo, ang damit. It is the reflection kung anong personality ka. Tama? Kung anong merong espiritu ka. Pag si Kristo ang iyong naging damit, of course, nire-represent mo si Christ at naniniwala ka si Kristo ay nasa iyo. Si Kristo ang siyang nahahayag sa iyo. At yun ang illustration ay pinapakita ko, may kinalaman sa damit. Ngunit, kung ang damit na yan ay hindi mapapanatiling malinis, kung ang damit na yan ay hindi nating isusuotin, pwede natin yan hubadin, nasa sa atin. Pero wag nawa gawin ang mga bagay na yun. You have the decision, you have the willpower. Pero yan ang titingnan ng Panginoon sa kauli-hulihan. And I do believe lahat ng totoong sumampalataya kay Kristo, ang kanilang buhay ay si Kristo. Hindi nila hayaang marumihan ang pangalan ni Kristo. Hindi nila hayaan na mawala si Kristo sa kanilang buhay. At ang sabi doon sa pinag-uusapan natin, so meron palang damit na kinalaman in the kingdom of heaven. Yes, at merong damit na nagmumula sa Diyos,
At meron ding damit na katulad ng sinuot ng isang naimbitahan na ang damit na yan na kanyang suot ay hindi damit na pangkasalan. So there are two kinds of damit. Damit ng Diyos at damit ni Satan. So dalawa lang naman yan. At ang sabi doon, sa Revelation chapter 19, alam natin yan, pero gusto kong pumunta doon sa verse 11 hanggang 16. Ang pertaining nito is the rider on the white horse, which is our Lord Jesus Christ. So, bibigyan muna natin ito ng diin. Ang sabi dito sa verse 11, "And I saw heaven opened, and behold, a white horse. He that sat upon him was called faithful and true. In righteousness he doth judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood. And his name is called the Word of God. And the armies which were heaven followed him upon white horses, clothed in the fine linen, white and clean." Sino kaya itong mga armies nito? "And out of his mouth goeth sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron. He that treaded the winepress of the fierceness and wrath of the Almighty God. And he had on his vesture and his thigh name written, King of Kings and Lord of Lords." Ang alam natin yan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ngunit bibigyan ko ng diin, ang ipinapakita dito, ang damit na yan ay nagre-represent with the dip of blood, ay nagre-represent, ang pangalan ay Word of God. Right? Hallelujah. At sa Revelation chapter 19 verse 8, at ito yung kasalan in the marriage supper of the Lamb, sa verse 8 na lamang, "And unto her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saint." Ipinagkaloob dito sa kasalang ito ang asawa ni Kristo ng damit. At sabi dito sa Revelation chapter 22, verse 14, "Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter into the gates, into the city." Pero sa ibang salin, ang sabi dito, "Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and may enter the city by its grace." So, ang damit na yan ay pwedeng madumhan, ngunit ito ay pwede ding linisin. Tama po ba? Sa Tagalog, maganda eh. Ano ba yung sa Tagalog? Damit. "Mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit, upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan." You have boldness, you have, sinasabi natin na, tinatawag na kumpiyansa kapag alam mo, ang damit mo ay nasa damit na pangkasalan. Siguro, pag ikaw inimbitahan, tapos hindi mo nabasa doon sa invitation, dapat pala lahat kayo ay nakadamit ng coat. Sa mga brothers at sa mga sisters, ay kailangan ay damit na nakapang sabihin natin formal. Pag ikaw ay hindi ka nakabasa, pagdating mo doon, mangangapa ka. Well, sabi dito, mapapalad ang tao ng kanilang mga damit ay kanilang hinuhugasan. At alam natin ng John chapter 15 verse 3, gaya ng ating sinabi kanina sa pauna, "Now you are clean through the words which I have spoken."
ikaw ay nalilinis sa pamagitan lamang ng kanyang mga salita. Pero ang context ng Revelation chapter 22 sa verse 1, ang pinakita dito is tubig na nanggagaling sa throne of God na umaagos. At yun lamang ang magkakaroon ng karapatan. Pumasok doon, sabihin natin, sa kalangitan, sa pamamagitan ng mga pintuan. Kapag ang kanilang damit ay kanilang suot-suot na ito ay malinis. And I do believe na nakita na natin ang pinakakonsepto na gusto kong ipakita sa umagang ito ng ating katawan na ang ating buhay ay dapat masumpungan sa kalagayan ng sinabi sa Revelation chapter 19 that they are nakadamit in the fine linen at ang fine linen na yan ay pinagkalob sa kanila at ang sabi doon, that is the righteousness act of the saints. Ibig sabihin, ang damit pala ay hindi ibig sabihin na literal na damit, kundi ito ang buhay na may pananampalataya kay Kristo na si Kristo ang nahahayag sa kanyang buhay. I hope na nakukuha ninyo. At napakainam kung tayo ay masusumpungan sa Kanya sapagkat mapapanatili ang damit na yan na malinis. At walang iba tayong dapat gawin kundi sumampalataya, makinig sa kanyang mga salita, at sumunod sa pangunguna ng banal na Espiritu. Well, kapag nagsalita ang Panginoon, alam naman natin, meron itong hatid na sabihin natin sa ating sarili na kumpiyansa. Alam niyo po ba yan? Kapag ang Panginoon ay nangusap sa iyo, meron kang kumpiyansa. Dahil alam mo, hindi tao ang nagsalita, kundi ang Panginoon. Hallelujah. And that is the reason na pag sinabi ng Panginoon, katulad ng kay Sister Hattie Wright, nung nalugod ang Panginoon dahil sa sinabi ni Sister Hattie Wright, sabi ni Brother Branham, Sister Hattie Wright, sabi ng Panginoon, sabihin mo kung ano ang iyong gusto. Hindi makapag-isip Sister Hattie Wright kung ano kanyang gusto. Nagbigay na example. Di ba, merong sakit o matanda na yung mga magulang, gusto mo gawing bata. Di ba, gusto mo magkaroon ka ng kayamanan. Yung Sister Hattie Wright ay nandoon na nasumpungan. Na nalugod ang Diyos sa kanya. Sabi ni Brother Branham, thus saith the Lord, ano man ang iyong hilingin ay ipagkakaloob sa iyo. Wow! At hiningi niya ang kaligtasan ng kaniyang dalawang anak. Ipinagkaloob ba yun ng Diyos? Yes. And that is the reason kung tayo ay masusumpungan, nakakakabit kay Kristo, if we abide in Him and His Word abide in us, we can ask what you wish and it shall be granted to you of the Father which is in heaven. Walang mahirap kay Kristo. Walang mahirap sa Diyos. Can give you more than what you are expecting. Wala nang panahon at nabigay ko na ang pinaka-idea at sa susunod, kung may pagkakataon, pwede pa natin itong pagpatuloy. Tayo yumukot, manalangin pa ng dirit, magpasalamat. Nakilang Diyos, maraming salamat po sa kasimplihan ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo mo sa bawat isa sa amin at sa pagpapaalala mo sa bawat isa sa amin. Nang iyong babalikan, Panginoon, hallelujah, ang aming mga damit na kasuotan ay walang bahid, dungis at mantsa. At alam namin, Panginoon, ito'y masusumpungan lamang kung kami ay sasampalataya sa iyong mga salita, na kung saan ang iyong salita ang maglilinis nito. At kami, Panginoon, hallelujah, ay daratan, gaya ng sinabi mo sa book of Ephesians chapter 5, na iyong ihahanda ang iyong bride, ang church, hallelujah, na walang bahid, dungis, at ng mantsa para sa iyo. Maraming salamat, hallelujah, at mauwi mataas na pagdakila sa iyo lamang, sapagkat hindi namin kaya sa aming sarili to Lord. We need you every day, every hour, every time of our life. We commit, Panginoon, ang buhay na ito sa iyong makapangyarihang kamay in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray.
Amen. Ating palakpakan muli ang ating Diyos. Hallelujah. Binibigay ko na po sa ating MC. God bless you po.